history. Ito ang target ng Gilas sa kanilang semifinal match versus a very strong China team sa 19th Asian Games. At kung mananalo ang Pilipinas versus China, ay ito ang pinakaunang pagkakataon na makaabot sa finals ang Pilipinas since 1990 Asian Games, na until now ay siyang pinakamataas na nakuha ng Pilipinas, simula noong pinahintulutan na ang mga professional players na makakalaro sa Olympics at sa Asian Games. At para sa mga naghahanap ng live streaming, ay paki-check lang po ng link na nakalagay sa ating comment section sa baba ng video. 31 years in the making ito, at hindi madali ang pagkuha ng silver medal dahil nakaharang sa atin ang China na kilala bilang notorious pagdating sa basketball kapag sila ang host. Expect a hostile crowd, mga tawag ng mga referees na hindi pabor sa atin, at higit sa lahat, baka magkaroon ng cooking show. Well, ito ang kinatatakutan natin, pero how to counter this? Well, Coach Timko knows kung gaano kalupit ang China. Kaya the only way na malampasan natin sila ay ang tambakan ng husto from the get-go. Sa tingin ko, kayang-kaya naman ng Gilas ang China dahil meron tayong Justin Brownlee na wala ni isang Chinese player na makakamatch up sa kanya ng maganda. Nag-peak na rin ang laro ng Gilas, evident na ang chemistry at napakagandang samahan ng team. Kailangan lang mag-concentrate sa depensa at huwag magpadala sa mga maling tawag. Matinding focus lang ang kailangan at napakalaking factor dito ang pagiging veterano ng team. Sa palagay ko, ang experience ang magiging malaking advantage ng Gilas kung sakali mang merong luto ang mangyayari. At sa ibang balita naman, ay mayroong possibility na makapaglaro na kaagad si Kai Sotto ngayong Sabado dahil party pa rin siya ng 12-man lineup ng Hiroshima Dragonflies at hindi siya pinalitan kahit na nagkaroon siya ng injury. At mukhang okay naman si Kai Sotto. In fact, sa isang picture ay he is enjoying his vacation in Japan. So who knows, baka makapaglaro siya this Saturday against Nagoya Flying Eagles. More active here in the second round, but Yumir Marshall. Oh, that was another massive punch for Yumir Marshall. Nawala na ako ng pag-asa eh. Naghahanda ako ng para sa professional fight ko. Sabi ko, wala na yung division ko sa Olympics. Sabi ko, baka hindi na para sa akin itong Olympics. Sabi ko, dito na lang magpo-focus na lang ako sa pro. Pero siyempre, sa aking asawa, sa aking pamilya, sa mga kaibigan ko na naniniwala sa akin ng pamilya, kaya mo, kung may pagkakataon ka, gawin mo. Hindi kung tumama yung right hook, alam mo hindi nababangon. Yes po, kasi kita ko talaga nung una pa lang na iniinda niya na yung suntok ko eh. Kaya sabi ko, dandahanan ko lang. At ayun, yung Panginoon po yung naggabay sa akin. Siya po yung naglagay sa akin dito. At alam ko siya po yung naggabay para makarating ako sa kung saan man ako kung na-qualify ako sa Olympics, siya po yung naglagay sa akin dito. Marshall weathered the storm and he only needed one. And this matchup is done. Marshall will be fighting for the gold medal here in the 19th Asian Games. At inaasahan ng Gilas Pilipinas na gagayahin ng China ang paraan ng paglalaro na ginawa ng Iran sa kanilang semifinals na laban. Sinusubukan ng Gilas na bumuo ng plano na hindi masyadong naglalabas ng energy sa kanilang practice. At nakikita ni Coach Timko na ang kampiyon ng koponan ay maaring mag-focus sa parehong kahinaan ng national team na ginamit ng Iran sa kanilang quarterfinal encounter na halos nagbunggo ang mga Pinoy players at ang mga Iranian players sa score na 84-83. Ginamit ng mga Iranians ang box-and-one defense kay Justin Brownlee sa fourth quarter ng laro na nagbigay daan sa kanila na bumalik mula sa 21 points na pagkabaon. At nakuha ang 83-82 na lamang sa may 62 seconds na lang ang natitira
sa isang napaka-thrilling na pagtatapos sa Jijinjiang Gymnasium. Hindi pa tiyak ang panalo para sa Gilas hanggang sa nag-encounter si Justin Brownlee ng isang floater para maibalik ang lamang at hindi nagtagumpay si Martin Aghajanpour sa huling 3-pointer para sa Iran. When the Iranians threw that wrench into our plans with a box and one, we just kind of struggled. Yan ang sabi ni Coach Tim Cohn. And we're going to expect China to do it to us on Wednesday as well. They're gonna see our game and they're going to figure it out. So we got to come up and get some counters done without a practice. Yan ang dagdag na pahayag ni Coach Tim Cohn. Nag-alala na ngayon ang Gilas sa posibilidad na maglaro ang mga Chinese ng tulad ng ginawa ng Iran. Dahil sa maikli lamang na panahon sa pagitan ng quarterfinal at semifinals, hindi inaasahan ni Coach Tim Cohn na ang koponan ay pupunta sa gym at bubuo ng kanilang plano. We'll see if we could get a practice in the morning, maybe a shoot around in the morning somewhere, and we could work on some things. At yan ang sabi ni Coach Tim Cohn. At ang semifinals na laban ay itinakda ngayong alas 8 ng gabi sa HOC Gymnasium, kung saan ang nagwagi ay tutungo sa gold medal play sa Biyernes laban sa survivor ng Jordan Chinese Taipei game sa ibang semifinal pairing. Samantala, binatikos ng coach ng Iran basketball team ang unfair na patakaran sa Asian Games na pinapayagan ang ibang bansa na maglaro ng kahit ilang naturalized players na gusto nila. Ipinahayag ito ni Hakan Dimer nitong Lunes matapos matalo ang Iran sa laro laban sa Gilas Pilipinas 84-83 sa kanilang knockout quarterfinal match. At ayon sa 54 years old na Turkish native, tingin niya may 3 hanggang 4 na naturalized players ang Gilas Pilipinas, bagamat iginiit niyang hindi ito personal na issue laban sa Gilas. Nasa World Cup kami 1 buwan na ang nakaraan, pero ngayon nakikita ko ang 3 naturalized foreign players para sa koponan ng Pilipinas. Hindi ko sinasabi ito dahil natalo kami. Yan ang sabi ni Coach Dimer. Para sa kaalaman, may 2 naturalized players lang ang Gilas na sina Ange Kwame at Justin Brownlee. Hindi katulad sa mga event na ino-organize ng FIBA, hindi naglalagay ng limitasyon sa bilang ng naturalized players na patakaran sa mga mixed race players sa basketball ang Asian Games Organizing Committee. Sa ilalim ng patakaran ng ASIAD, ang isang passport na nagpapatunay ng nasyonalidad ng isang manlalaro ay sapat na para gawing eligible ito, kaya't pinapayagan ang mga katulad ni na Justin Brownlee at Ange Kwame na maglaro kasama ang Gilas Pilipinas. Pero sinabi ni Dimer na ito hindi patas para sa mga koponan tulad ng Iran na nagsusumikap na maglaro ng may mga local na players upang mapabuti ang pag-usbong ng mga kabataang manlalaro sa kanilang bansa. At sabi ng coach ng Iran, ako'y nagsasalita lamang dahil kailangan kong ipagtanggol ang aking koponan at sa aking pananaw ito'y hindi patas. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.